Hello Bakit may everyone. mga letter Hello sa po. likod? Kasi po eto lang po yung room ko sa condo na may space eh. So, ano po, ayan. Okay na po yan. Ayan po. Wow. You know Hello what? po, Miss Ling. Oo nga. Thank you talaga. I think nagkausap na tayo before sa live ni ate. Maybe once or Yes so. po. Twice na po, twice. Ayan po. Guys, Ayan po. tap the screen and share the live para mas marami makapanood sa... Yes po. Hello po, guys. Hello po sa inyo. Good morning, everyone. And then good evening po dyan kung saan man po kayo. So, ayan po. Go, go, go. Welcome to me. Welcome to me. Okay, sige, Ayan po. simula na tayo. Ay, wow, grabe ang paspasan ninyo mag-tap, guys. Ay, almost 5 Thank you na. po. Thank you po, guys. Thank you. Okay. Thank you po sa pag-tap. Alright, mag-start na tayo. Alright. Yes po. Hi, my name is Jenny. This is Bahala. my voice. And today, our very special guest is Darren Tirik Mataking. Kindly introduce yourself to us. Hello po, everyone. My name is Darren Tirik Mataking, also known as Darren Soriano po. Ayan po. Welcome po sa live ni Miss Clean Catch. So I hope to magstay po kayo at makinig po kayo sa story ko po. Yeah. I think we could start with doing a backstory why Darren is here kasi 'di ba obviously nakita niyo umakyat mo na si Aling Mirna and siya yung nag-suggest kay Darren to be interviewed here. And grabe kung nag-uusap kami sa phone, binibida ka talaga niya sa akin like but we're gonna go there. I guess we could start with bakit ganyan ang username mo? Yung Darren Tirik Mataking. So yung ang kwento po niyan, backstory po niyan is yung na-invite po ako ni Nay randomly sa comment section. So parang napakyat niya po ako tapos parang alam niyo po yung kailangan niyo mag-entertain sa live. So parang kailangan may ambag kayo sa live kung ano Yeah. bang pwedeng gawin. And then naisip ko lang na all of a sudden na bigla na lang tumirik yung mata ko. So parang nakita po nila inay tapos parang tawang-tawa po sila noon. And then way back then kasi parang mahilig magpatirik po ng mata. So, hindi naman po, I mean like on funny side. So, parang ganun po. Pero yun po, dun po nag-start. It's a good thing that you cleared that out. Yung Opo, in a funny way po. Yes po. Okay. Iba po yun Oo nga kasi 'di ba when you said what you said, hello taga. When you said what you said, yun kasi ang unang pumasok sa Opo, kasi po hindi po mapag sinabing tirik, di ba? Ano po bang Oo. ibig sabihin ng tirik? Tirik ng kandila, tirik ng something, or what? So, and then, yun na po, hindi ko na po tinanggal kasi binansagan na po ako ni inay na, ayun nga, sabi niya, oh, ikaw na si Tirik Mataking. And then after, hindi ko na po talaga tinanggal, Miss Clean. Kaya talaga pong, doon na po yung naging branding ko po sa name na to. Kahit na gusto ko po tanggalin, pero okay lang po. Sabi ko, sige po. And then yun, tuloy-tuloy na po yun. Madali po siyang ma-remember. remember Yun. exactly. Tapos Opo. you don't want to confuse your followers kasi like if you change it kasi 'di ba yun yung first na parang lesson or something if you join sa social media, whatever username you came up with, hindi mo siya, I mean, you can change it, but then malito kasi yung mga followers mo. Followers po. Yes po. Okay, so Darren, that's your name talaga. Yes po. Darren Dale Soriano. So, yun po. Yun po yung full name ko. Ay, wow. So- Are you related to sa mga Soriano? Tita ko po si Tita Maricel. Tapos, uncle ko po si Paul Soriano. Eme lang po. Joke lang po. Hindi po. Joke lang po yun. Oo, kasi yung Soriano is such a, like a, Very popular, surname very po. common. Last Very name, common yes. siya na apelido sa Philippines. How young are you, if you don't mind me asking? I'm 29 years old na po. Okay. Going 30. So, Okay, I know a little bit about Darren, but for the sake of the ones who don't know you, di ba nasa Canada ka? yes po. Nasa Canada po ako. And then, I just went for vacation po sa Philippines ngayon. So, ayun po.
Okay. So yung pagpunta mo sa Philippines, is that like business or bakasyon? Some others, like, parang business na din po or work-related. So, Okay, hold that thought. We're gonna go there. apo. Okay. So, one of the things kasi na nagustuhan talaga ni Aling Mirna sa'yo, di ba? Like, she treated you as one of her anak-anakan, di ba? Yes po. One of the things na nagustuhan talaga niya sa'yo is mapagmahal kang anak sa mga magulang mo. So, Opo. yung mga magulang mo, are they still with us, both of them? To be honest po, I would say this po na like my real story about my parents. So, like dito ko lang po sasabihin sa live yo. So, ano po talaga ako, adopted po ako. So, Hindi alam nila Ah. ito? hindi pa po nila alam lahat. So, parang kasi that time I'm not comfortable to share to everyone, but some people know. Pero yun po yung parang totoo po na inadapt po ako ng lolo't lola ko. So yung mga kasama ko po sa Canada, sila po yung lolo't lola ko. Oh, And then my parents already separated when I was a kid. So how young were you? let's say pagkapanganak po, naghiwalay na sila. Oh my gosh. Pero okay, I mean obviously, di ba, you were still like an infant. There's no way that you would remember them. Pero meron kang some type of memories about them. Meron naman po. Yes po. Kasi po my mom's side po kasi yun po talaga yung like blood related ko. And then in order for me to go to Canada, they adopted me kasi nag-iisang anak lang po ako. And then yun nga po, ayaw nila akong iwan sa Pilipinas. So ayun po. Ganun po yung nangyari nung childhood ko na lumaki po akong walang parents, and then my lolo't lola was in Saudi Arabia, and then naiwan lang po ako sa mga nag-aalaga, mga yaya ko po dati. So yun po. Yun po yung di po alam ng karamihan, pero ayun po yung side ko na hindi ko malabas-labas kasi hindi po ako komportable before. Nasabihin kila, inay, ganon. Pero ayun po. Yun po yung side story ko. Parang this is so delicate. Parang 'di ba, like always with my guests on Coin Catch Voice, I will always ask my guests ahead of time, is there something that you don't want us to tackle? But then you said it. I just don't know how to discuss it further without stepping into anything. I don't know. You can answer from here on out regarding with that. Kasi like, okay, you mentioned that naghiwalay sila when you were just a baby. Alam mo ba ang reason bakit sila To be honest kasi, ano po, yung dad ko po kasi medyo babaero. Sorry po. So, yun na po yun. Alam nyo na po yun. And then my mom was parang feeling, hindi ko na po inaano yung nanay ko, pero parang hindi pa po siguro siya ready that time. And then, nag-abroad po. And then, yun po, hindi na po siya nagparamdam after. So, Okay, kung i-fast forward natin siya from the time na pinanganak ka and then nung nagkaisip ka na you were aware that you were adopted, did you try to find them and talk to them like and ask them why? opo, like yung dad ko po, nagko-communicate naman po kami kahit na hiwalay na. Hinihiram po niya ako pagbakasyon after like school. And then my mom is, wala po talaga si mama ko, like para pong ghost si mama. So parang Hanggang ngayon? hanggang ngayon hindi po kami okay. So Gosh, I'm so sorry, darling. nasa Pilipinas ako pero hindi siya nagre-reach out. So parang naghanap ako ng closure sa nanay.
I'm so sorry. Opo, kasi way back po, lumaki ako walang magulang. So, yun po. Na-stuck po ako sa lolo't lola ko, which is malaki po utang na loob ko. Kaya po, ganun ko sila kamahal. Yung I'm sorry. lolo't lola ko po. Ay, naku. Kahit po na pinalaki nila akong ganun. So, mahal na mahal ko po sila. Kaya, ayun po. Yun po yung totoo sa side ko na akala nila masaya ako pag sa TikTok. Pero, di po nila alam yung story ko. So, kaya po, gayon, ready na akong sabihin sa kanila. Try ko lang pong maging malakas. Kaya, hanggang sa dulo. Tapos namatay pa po yung ate ko, which is yung kapatid ng mom ko last year. So, medyo madami pong nangyari talaga. Tapos nagkasakit si mama, na-stroke silang dalawa. Sa akin na po na-stuck. Kaya, yun po yung totoo. So, sandali, both your parents are still alive? Or, Yung totoong parents ko po, yes po. Yung dad ko po nasa Dubai right now. May other family. And then my mom, kung nasaan ka man, hindi ko alam kung nasaan siya. Sabi nasa Davao. So, hindi kami nagkaroon ng communication. Like on and off po. Kaya hindi ko alam kung alam niyang nandito ako. So, oh my gosh. You know, like, since we're having this topic, it's not anybody's right to, you know, share an opinion about the matter kasi hindi naman talaga natin alam kung ano ang full story. But I guess ang takeaway na makukuha natin dito sa sitwasyon na to is parang, okay, fine, you had a change of heart. Pero bakit kailangang madamay ang anak? Kasi the thing with adults kasi, with couples, pag merong mga cheating or change of heart, hindi na mahal ang isa, I don't know why. Ang unang-unang natatamaan talaga is yung mga bata. And I guess the thing that we can get out of this story na for the first time Darren shared with us dito is isipin talaga natin kasi when it comes to having a child, hindi yun siya basta-basta na lang na okay, so I guess this child is here, but then I don't love the other person anymore, or hindi ko na mahal ang partner ko. Isipin niyo talaga ng maraming beses, like how this decision to part ways affect the kid in the long run. Kasi si Darren, he's like almost 30 now, pero diba, like it's something that you can never get over. Kasi I can almost imagine na you felt like hindi ka masyadong importante. Like you were really like an important aspect of the relationship na sana kahit pa paano ikaw na lang yung naging dahilan para magsama sila. Kasi, I mean, there are different situations. Meron namang battery yung nagsasakitan. That's a different situation. But how about with your parents? Wala namang sakitan physically. Yung nangaliwat talaga. Not that I know po. Parang wala naman pong nangyaring ganon. So, parang kasi sobrang bata pa po talaga ako, and then like sinabi lang sa akin nung medyo may isip na ako eh. Kasi to be honest, Miss Kling, it's so hard to grow up na wala kang kapatid na kasama, tapos wala akong magulang, tapos pagka sa mga birthday or sa graduation, walang aakyat sa akin, yung yaya ko. Yun lang yung aakyat nun. Tapos nung time na yun, sabi ko, naghahanap ako ng asa sila mama, asa sila papa. So parang that time, ina-explain na lang nila na busy sila. Pero, ayun, ang hirap ng time ko na, ang hirap mag-isa. Tapos, ayun nga, lumaki akong walang magulang. Although nandiyan sila lola tsaka lolo. Pero, iba pa rin yung hinahanap ko yung magulang ko. So, pero, ayun, ang hirap po, as I grew up, ang hirap labanan nung pagkalungkot, and then dinadaan ko na lang talaga sa mga friends ko. Yun po, yung mga friends ko yung parang nagko-comfort sa akin that time. So
how young were you nung nalaman mo talaga na parang yung nag-sink in na talaga na parang pinamigay ka? I think I was like, ano po, like mga 6 or 7 po. So, Okay, obviously, nung time na yon you were so young. Nag-sink in ba talaga siya sa'yo or it took you a few years from the time when you were 6 or 7? I think it took me, few years po. Kasi po, there's a lot of stories going on and then like, ang daming mga sinasabi hindi ko pa maintindihan. Kaya, yun po. So, kasi yung mom ko po talaga, hindi po talaga siya nagpaparamdam, hindi man lang alam kung anong age ko or birthday ko, hindi alam kung anong favorite kong pagkain. Yun. Kaya medyo parang nagsiselos ako sa mga pamilyang buo. Pero at the same time, sabi ko, there's nothing to be jealous kasi may reason ka bakit ka nandyan. So parang yung mga ganong po na situation na pag nakikita ko yung mga family nila, kompleto, yun, medyo masakit nung mga, as I grow up po, yung hindi pa ako nagmamature. So, ganyan po. Okay, sa edad mo ngayon, kasi di ba like you're like what, 2 years from turning 30. Ano yung... Turning 30 na po ako this year. Ay, wow. Ano pa rin. Napaaga po. So, ayun po. But yeah, like with how old you are right now, with how young you are right now, ano yung parang na-feel mo? Like, is it more like you... Kasi I can only imagine how long it took you to finally... Yun bang alam mo na nag-sync? The reason why I'm saying this is because si Madam Mangge, di ba, ampon din siya. So parang ina-associate ko doon kasi there's no way I can understand what it feels like to be ampon because I wasn't an ampon. But I'm trying to relate. Kasi with that situation na you're old enough to really understand what went down, ano yung parang biggest lesson or something that you got out of that situation na ina-apply mo talaga ngayon sa buhay mo? Actually, yung ano ko po, yung pagtatanim ng galit po sa magulang. So, matagal ko pong kinimkim yun kasi parang sinisisi ko nga po sila na parang bakit ganito na bakit si Papa may ibang pamilya tapos ako naiwan. Na parang ganon. Pero as I grow up nga po, parang kahit na like kung dadalhin nyo yung sama ng loob tsaka pagtatanim nyo ng galit sa magulang, kayo din ang like dadalhin nyo yun habang buhay. Kaya parang may bigat sa inyo. Kaya po pa, yung ngayon na habang buhay pa ako, tinatanggal ko na po yung sama ng loob sa kanila na parang mas lalo lang kayong may stress tapos nanay at tatay mo pa rin yan kahit pa paano. So, kahit na anong gawin nila, magulang mo pa din sila. So, yun yung pinaka lesson na natutunan ko habang tumatagal na iniisip ko na oo nga, anong mangyayari? Lagi na lang ba ako may sama ng loob sa magulang ko? Hanggang kailan to? So, parang may bigat. So, ngayon parang sabi ko, kung magparamdam man si mama, then okay lang. Tatanggapin ko naman, sino ba naman ako? Syempre, nanay ko pa din siya. So, yung mga ganun po. Ayoko po ng sama ng loob sa magulang. Medyo may tampo, pero nawawala din kapag kasi at the end of the day, sila pa rin yung magulang. So, yun po. I can really sense the sincerity with what you're saying, but parang gusto kong bumalik sa with what you said earlier, that you're there in the Philippines and you feel like hindi nagpaparamdam ang mother, yung totoong mother mo. Opo. Now, how do I say this? Kasi you will have to go back to Canada, right? Because you're for the ones who came in late. Si Darren nasa Philippines siya ngayon nagbabakasyon. But, in what, like 2 weeks, you will be going back to Canada or whenever. In 2 weeks po. Yeah. So, paano yan pag hindi talaga
magparamdam ang totoong mother mo? So kung di man po siya magparamdam, then nasa sa kanya na po yun kasi ako naman po, tinatry ko naman po siyang i-reach out kung nasan man siya. Kung gusto niya pa rin akong kausapin or what, wala naman akong galit sa kanya, to be honest. So kung ready na siya or baka hindi pa siya ready na harapin ako kasi yung mga pagkukulang niya sa akin, pero wala na sa akin yun eh kasi sabi ko di ko na may babalik yung oras, yung time. Eto na ako. So parang hindi na natin mababalik yung past. So Do you know exactly kung saan siya ngayon? And does she know where you're at right now? Ang pagkakalam ko lang po kasi nasa Davao po siya, and then hindi kasi po napapanood niya po talaga ako sa TikTok. So talagang opo, nalalaman lang po niya. So hindi ko po kasi talaga sure kung saan siya sa mga viewers or ano. So pero nakaka-update po siya minsan na, anak, napapanood kita sa TikTok. Nasasabi lang po niya doon sa lola ko. Well, now that we're here, maybe she's watching. What do you want to tell your mom? Yung biological mom. Yun, kung nanonood ka, ma, sana kausapin mo na ako. Hindi ko alam kung saan mag-uumpisa, pero sana makausap mo na ako. Tapos, magkita tayo. Yun lang, gusto ko lang makita kita. Then, kung di ka pa ready, okay lang din. Nandito lang naman ako. Ay, Gusto no. lang kitang mayakap. Yun lang. Kasi tagal na kami hindi nagkikita. Siguro, matagal na po. Matagal na. Halos 20 years. Mahigit. Oh my God. So, How about for your dad? my dad po kasi, we've been keeping in touch naman po. So kahit na may family po siya na iba sa Dubai, we're still communicating. And then nagpunta po ako ng Dubai last 2016. So at least po yung dad ko, we're not cutting off any communication po. Yeah, so you're not totally estranged from each other. Parang gano'n. Kasi kahit po si Papa ganon, may other family, hindi niya po ako kinahiya. Ako po talaga yung pinapakilala niya sa mga ibang asawa niya. Do you feel like your biological mom is scared to get together with you kasi baka sumbatan mo siya? Yun po yung isang dahilan. Kasi that time po kasi talagang marami po siyang nagawa na talagang kinasama ng loob ko. Pero I think yun din po yung isang factor na baka kaya hindi siya nagano dahil hindi niya po alam paano ako i-approach or baka bigla akong magalit. Ganun. Pero sabi ko nga po, wala na pong time para magalit. Sabi ko, kailan ka pa magagalit? Sabi ko, tapos na, hindi ko na mababalik yung dati. Hindi ko na mababalik yung oras. Are you playing it in your head like what the scenario would be na once magkita kayo? Like what are you imagining in your head? Like how is it gonna play out kung finally kikitain ka niya? I think I will feel happy kasi syempre after years na magkikita kami, syempre alam ko na buhay yung mom ko, yung biological nanay ko. So matutuwa ako na nandyan siya. Nakikita ko talaga na andyan na siya, mayakap ko na siya kahit na anong nangyari last time. So hindi ko isusumbat lahat kasi yun nga po, wala naman po ako sa posisyon at nanay ko pa rin siya. So yun po. You can answer this or not. Has it affected that situation right there, nalaman mo na ampun ka and for a particular reason kasi yung father mo, yun nga ng babae, has it affected how you're engaging or like yung nagkaroon ka na ng relationship?
has it affected, like, in what way has it affected in how you're treating your partner or your girlfriend, and in what way? I think naapektuhan po ako kasi like I think because of like overthinking and then like parang na-trauma ako na like I would say na I don't wanna be like them na mangyari sa akin in the future. Kaya po I'm very cautious when it comes to my relationship na I wanna like talagang not the same with my parents. So parang naapektuhan din po ako kasi I have like the fear na baka what if mangyari tong ganyan, which is ayoko mga ganun po na ayaw ko mangyari na magkaroon ng broken family. Like sino naman po 'di ba may gusto noon na so yun po. Yeah, you don't want the history repeating itself. Tapos this time ikaw na yung gagawa, yung parang ganun. So I get what. Parang ganun po. Oo. Pero like with the relationships that you've had, were they aware of, or were you that open with all of them? I don't know kung ayoko tanungin kung ilan yung naging version mo kasi parang sobra na yun. But with the ones that you had a relationship with, did you get to that point where you're so comfortable enough to let them know, like, hey, this is me, and you share that part of your life with them, and naintindihan ba nila? At for that I think it takes time for me to like open up like that quick. So like siguro pag matagal-tagal and then like because I don't like hiding things nga po syempre, 'di ba? But at the same time if it's like personal matters or po like mahirap din po siya i-open up kasi like you have the thing na parang paulit-ulit na sasabihin mo yung story mo ganyan ganito. Kaya po like dito po sa live parang since ang dami pong nakakapanood and then like not all the people knows me. So yun po yung ginawa ko na way na parang mahirap po kasi magkwento ng, alam niyo po yun, like, you very private part of your life. Yeah, kasi private na, thing po, na sa family po. Yun. Yeah, kasi like you're on social media, like you have to be very careful about what you share. You can only share enough. And even the ones that you feel like people, your followers, your viewers will understand, masasak ka na lang, like people will actually take it against you na kaya pala ganun ganyan. So you have to be very careful. Oh my gosh, Darren, ate, andito ka pa ba, Mirna? You're telling me hindi alam ni ate to? Hindi po eh. So kahit po yung mga ibang team tama raw po hindi po nila alam. So parang syempre po like parang I think it's the timing also po na ito po, dito ko po sabihin kasi nga po like ayoko din naman po iniisip na makikinig sila sa story ko, may mga problema sila, mga ganun. Pero I think that time I'm not ready po to tell them. So yeah. Wow. Hindi po alam ni Nanay Mirna. So which is yun nga po. Hindi daw niya mag-comment siya. Opo. Oh my God. Well, it's an honor that you're letting us know of that, part of your story. But all at the same time, nalungkot ako kasi, di ba, binibida ka sa akin ni ate na, you're such a good son to your parents. And then now we all heard that the ones that you're actually treating as your parents are actually your grandparents. Okay, I guess we could go there. Like, how did that go about na, okay, so, panggul ka pa lang, you were turned over to your grandparents. But then I remember you were saying something na nagtrabaho ang grandparents mo abroad. And you yes were... po, sa Saudi po. Saudi. Matagal po sila sa Saudi. Oh my gosh. Okay, so parang naiwan ka sa mga auntie mo. Sa kapatid ng mom ko po. Dalawa po sila. And then, yun po. Kaya po nag-hire po sila ng, yun nga po, mag-aalaga sa akin kasi nag-aaral po sila, nagtatrabaho po yung isang
yung auntie ko po. So, Pero- wala po talagang ngayon sa akin. Pero sandali, all the while na nagtrabaho ang parents mo sa Saudi, ang isip mo talaga ang parents mo are your grandparents. Hindi po, that time. No po. So, parang, opo, like, matagal po nila bago po nila, like, yun nga po, na sinabi na sila mama, papa, nasa abroad lang, magtatrabaho. So, pero alam ko po yung real mom and dad ko po, that time. Kahit nung maliit pa po ako. So, ayun po. Pero nung time na yun, wala na talagang presence ang parents mo. Like the Opo, biological. Wala na po sila sa bahay. So, How long did it take you to... Kasi sinabi mo na you still have communication with your biological father, pero nagkita na ba kayo in person? yes po, nagkita na kami in person po. So, yun. Pinuntahan ko po siya sa Dubai kasi nami-miss ko siya. So, pumunta po ako doon. Okay, sandali. So that was the first time na nakita mo siya in person? Hindi naman po. Like, after I went to Canada. Ooh. Opo. Parang I don't wanna I feel like there's so much more to this, but we could skip that part. I guess we could go back to that part where parang you were old enough to stand on your own feet. Kasi 'di ba like ang foundation kasi ng story mo is you're living in Canada but now you're having a vacation in the Philippines. What made you decide to go to Canada? Yung story po niyan kasi is like, ayaw po nila lolo't lola na maiwan po yung apo nila sa Pilipinas. Nag-iisa lang po ako. Wala po akong kapatid. So, parang, like, aalis na po sila lolo't lola. And then, Sila yung papuntang Canada. yes po, opo. Kinuha po kami ng auntie ko, which is yung kapatid ng mom ko po. Wala, buti pa yung kapatid ng mother mo. Opo. Diba? And then, yun po, pinalitan po yung apelido ko. So, hindi po Soriano yung apelido ko. So, kaya po nakapunta po ako ng Canada. Kasi kailangan po, same kayo ng last name with my grandparents. Kaya po sa papers, nanay tatay ko po sila. And then yung mom ko, biological mom ko, kapatid ko sa papers. Opo. Legal papers po siya. Opo. Oh my gosh! Grabe samot-sari ang moderators. Hindi ko alam na nadidistract ako. Ay, nako. Opo. Baya! Oh my gosh! So, when was this? What year was this? Nagpunta pa ako ng Canada. Yeah. Like 2011 po. So I was like 15 years old po. Oh, okay lang ba sabihin like what kind of visa? Yes po. Sponsorship po kami that time. Na last batch po kami for sponsoring like parents po and then kapatid po kasi ako. Like I'm underage so nakaabot pa po ako. Oh that my time. gosh! Parang ganon ka Ganun na lang po. Opo. Oh my gosh, diba? I mean, things are really working out for you pa din. Okay, so when you got to Canada in 2011, like, were you, I don't know exactly how that works out. Like, did you have to work there? Ano ba ang ginawa mo? Nag-aral po muna ako and then after a year, nag-work na rin po ako kasi like in the States naman po or in the country, pwede na mag-work as long as you're legal age. So, nag-part-time po ako noon. So, like, you're now in the Philippines. How many times have you gone back to the Philippines since 2008? It's been 10 years po since I came back. So that's your first time going back Opo, there? parang gano'n po. Oh Opo. my gosh! That must be really Opo. exciting, and I'm sure it's so shocking na, uy, ang dami Yes po. dito eh.
So, ayun po. Kaya po, na-excite po ako nung pagka-uwi ko dito. Tapos, ayun nga po, marami na akong mga na-experience dito sa Pilipinas na nakalimutan ko na. So, ayun po. I mean, 10 years, that's a long, long time. Pero what's your you did mention kanina that part of the reason why you're there in the Philippines is business, but we're gonna go there like I said kanina. What were your other plans apart from the business aspect of it? Na anong reason? What are the other reasons why umuwi ka sa Philippines talaga? Kasi po, andito po yung lolo ko. So, yung pinauwi ko po siya last year from Canada. So, I wanna check with him. Opo, Yeah. kasi po yung lola ko po nagkasakit and then I'm alone in Canada. So, mahirap po sa akin sa situation na dalawa po yung inaalagaan ko kasi po yung lolo ko, he suffered from stroke. So, he didn't really, parang di na po siyang tawag po doon, gumaling. So, parang disabled na po siya. Kaya po, pinauwi ko siya last year, October, kasi nga po, nahihirapan ako. Hindi po ako makapag-work. And then si Lola nasa ospital. So, mag-isa lang po ako doon. Kaya hirap na hirap po. Pinauwi ko po. At mas madami pong nag-aalaga dito. Yeah, that's good. Sa- Kasi hindi ka naman si Superman. Uy, hindi mo kaya. Opo hindi ko po talaga kaya So, ayun po. Yun po yung... Pero how's your lolo's condition right now? Is he getting better? It's good po. Like, he's a lot better po kasi in Canada, malamig talaga. -20, -30 and snowing. So, I think the weather is a big factor po sa kanya talaga. Kaya talagang makakain siya ng fresh na gulay kasi then malungkot sa Canada kasi wala namang kaming doon kundi magtrabaho or nandun lang sila sa bahay. So, Marami siyang That's kachika it. dyan sa Philippines. sa Philippines po. Kaya po, mas po siya, mas malakas po siya sa Philippines. So, Okay, so sandali, but your grandma is still in Canada? Or yes po, pinaalaga ko po muna siya. So, Okay. Pero okay but naman she's lang okay daw. na po siya. Oh, Yes that's po. good. Minake sure ko naman po before I go to the Philippines kasi that she's good. Kasi we already have planned to go to the Philippines last September 11. And then all of a sudden nag-change kasi po na-hospital si Lola before our flight. Kaya po, yun po yung nangyari. Ay, naku. Grabe ka. Like, there's so much more to Darren. Parang iniisip ko talaga kung sino man ang makakatuluyan ni Darren. Di ba, guys? Ang swerte-swerte talaga. Di ba, te? Kaya pala binibida mo talaga siya sa akin. No, I've seen this before. Yung mga story na di ba, RB? Yung mga laki sa grandparents, iba sila. Like, they are more gentle. Like, they are more humane. Totoo talaga. Kasi, like, I don't know, I can't explain it. I've met some people like that na laki sa grandparents, and iba talaga ang the way they are treating other people with so much respect talaga. Okay. I guess we could go now to like why you're there sa Philippines business related. Is that something that you can talk about? Opo. So like I just wanna try po if kung papalarin po dito sa Philippines kung like sa pag-artista po or ayun po. So ano lang naman po. So tatry ko lang po and then if kung di naman po wala rin or walang edi balik po tayong Canada, mag-work. So ganun lang po. Yeah, So, you and will never then- know unless you try. Yes po. So, we'll see po. So, kung ano naman pong maging result ng po, okay lang din po sa akin kasi at least babalik akong Canada. And So, who encouraged you? I mean, has that always been your plan na pasukin ang showbiz, or is that something that just showed up as part of your plan later on sa adult life mo?
Kasi po, to be honest, si Inay Mirna po talaga yung parang, like, Ay, talaga diba? pong very supportive and siya po talaga yung laging nagpo-push po sa amin, kami na mag-explore pa ng new things dyan. So, parang malaking utang na loob ko po talaga kay Inay Mirna kasi kung di dahil kay Inay Mirna, wala ako dito. Kasi di naman po talaga ako nagti-TikTok before. And then like, sa isang video lang ni Inay, sa isang mura lang ni Inay natuwa ako. And then doon ako napunta sa TikTok. Sabi ko, mapanood ko nga ito si Inay Mirna, sabi ko. So, ayun, kay Inay Mirna, kung ano, nakikinig ka man dyan, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo kasi malaki din yung utang na loob ko sa iyo tsaka sa mga friends ko diyan, OE family, yan sila. Grabe si Inay, kung di dahil kay Inay, hindi kami magkakakilala ng mga OE family, yung mga ibang mga TikTok friends diyan. Si Inay talaga yung dahilan ng lahat na to para sa akin po, Miss Kling. Kaya I will treasure Inay kahit na ano po, Yeah. sa dulo. So, yun po. Kaya malaki rin po yung pagmamahal ko kay Inay. Kaya nahihirapan din ako na baka in the future mawala ako sa kanya. Pero andyan pa din ako. So, ayun. Yun Nabasa po. mo yung comment mo. Naiyak po ako. Opo. Ano daw? Nabasa mo yung comment niya. Ang bilis Opo. kasi ng comment, sabi niya pinaiyak mo daw siya. Opo. No. Kaya yun po. Yan, sila Daddy Ching. Ayan po. Yan, dahil po kay Inay talaga lahat. Kaya, so, Yeah. kaya yung mga nakilala ko po ngayon sa TikTok. Yeah, I was actually gonna go there kasi yun nga, di ba, Paul, ako, binibida ka talaga niya sa akin. So, Opo. at first, di ba, obviously, hindi pa kilala. So, when she started mentioning you to me, so nag-search ako, tapos nakita na nagla-live kayo. Tapos, now I get it. Sabi ko, okay, I get it. He is funny, very, spontaneous. Iba Okay. yung sinasabi nga niya na, na once she lets somebody up on her live, dapat merong ambag. Pero with Opo. you, and yung tandem niya ni Madam Angge, like, so natural. Hindi talaga siya pilit. So, Opo. I want to talk about, like, kailan ka nagsimula sa TikTok? And then, what was the gap of time when you and Aling Mirna met? I think I remember that was July 27. Ano? Chang sama, asan ka? Oh. Hindi to magpalupi. Pero ano po, yun po, I think, kasi in TikTok, I'm only like 7 kailan po ba, Daddy Ching? Parang August kami nag-start. So, August, September, October, November. So, halos like 6 months, 7 months pa lang po ako sa TikTok right now. And then, I think nung very first ko pong nagkaroon ng engagement kay Ina, yun nga pong pinaakyat niya ako randomly. And then, fresh na fresh pa ako nun, di ba, Nay? Tapos nung after nun, puyat-puyat na. So, parang, ayun po, kasi iba po yung time zone natin, di ba? So, Yeah. Philippines. Wow. So, ayun po yung pagkakatanda ko na pinakyat ako ni Inay. Tapos, syempre, nahiya-hiya pa ako noon. Wala pang ano. So, ayun, parang nag-interview po muna nung una. Ganyan, taga saan ka, ganyan. Tapos, parang siguro po, parang nagkapalagayan po kami ng loob ni Inay na parang very, ano po, Natural. natural. Oh. So, parang, yun na po. And then, after sunod-sunod na niya po ako pinapaakyat, ayun po, kasama ko rin po yung iba doon. Yeah. So, habang tumatagal, yun, natututo lang magpatawa, mag-joke, kasi nga po, kailangan pag pinakyat kayo kay Inay, kailangan magpatawa kayo or dapat di boring, gano'n. So, yun po, doon na po nag-start doon. Pero nung time na yun, ano ba yung username mo? Kasi, okay, the reason why I'm asking this is, di ba kay David, ang reason bakit niya napansin si David is because sa apelyido. Opo. Ikaw, what do you think, ano yung na-notice niya? Was it because of your username or was it something that you were saying on the comment section? I think sa comment section po. Sa comment section po ako parang napansin ni Inay. Yun po yung pagkakatanda ko kasi po yung name ko that time, wala po yung Tirik Mataking. So, Darren lang, Darren.
So, parang nagko-comment lang po ako ng something like good vibes or something ganon. Tapos, ayun nga po, parang di ko po alam kung na-accidentally akong na-invite ni Inay or na nag-ano pa siya that time na kung sinong aakyat. Ayun po. So this Tapos, was like what? You don't remember when this was? Somewhere po talaga ng August. Ayun po. July or August. Hindi ka katulad ni Kagaba. Merong Hindi po, day. hindi ko nasulat eh. So, di po ako magpapanggap. So, hindi ko po talaga natandaan. Or si Machacha. Or si Machacha merong date at saka oras. Mga somewhere. July daw. Kasi halos sabay lang din kami ni Daddy Ching. Ay, wow, si Chi. Okay. Yes, yan po. Siya po ano ko po talaga sa TikTok. Una kong nakausap si Daddy Ching po. Yan. Pero before you met Aling Mirna, what was your niche like? Or have you always stayed with the niche that you started sa TikTok? Even ngayon na part ka na ng Team Tamaraw. Before po. Kasi talaga, before, pinapanood din po kasi siya ni Mama. Like, parang happy feel din po niya si Aling Mirna. Kasi nga po talaga yung mga banat ni Inay, nung mga nakakatawa po talaga yung pagmumura pa lang. So, dun ko na po na inano na, tingnan ko nga to si Aling Mirna, parang ganon. Kasi nakikita ko siya sa Blue Up na mga reels, ganon. So, opo. So, parang nung sila pa nila Miss Catering, so parang natatawa na ako. So, nakakawala po kasi ng stress kapag nasa ibang bansa ka. And then, di naman po uso sa atin laging nanonood ng TV, right? So, parang usually you're only using your phone like after work. So, parang browse lang. And then si Inay Mirna yung parang nakawala ng namin, lungkot, stress kasi panood lang kami ng mga videos ng Team Bardagulan. So, ayun po. Parang wala na kang kwenta ang Netflix ngayon. Nasa TikTok. Opo, dahil sa TikTok, like whole day, ganyan, usap lang, gano'n. Opo. Okay, so I can already tell like how being part of Aling Mirna's team has had an impact in your life, but going from here on out, like apart from the idea of entering showbiz, what's the big plan being here on social media? Let's say, for example, I don't want to be negative because look at you. You have the face, you have the talent to enter showbiz, but if you're gonna keep doing social media, parang nakakatanga naman. Bakit mo itigil ang social media kung nasa showbiz ka na? So you're still gonna keep doing that. But what are your big plans for having the brand of Darren dito sa TikTok? Like looking forward po ako sa, like, to be honest, like for me, sabi nga nila, don't expect anything. So I'm like going with the flow. Whatever happens, kasi I'll go with that. And then kapag wala, so at least I didn't expect, I'm not disappointed to myself. And then yun lang po yung parang iniisip ko right now, na I don't expect anything na parang like biglang sikat or whatever. So kung ano po yung ma-offer, kung ano mangyari, then I'll take it po, kasi I don't wanna be expect things then na sa showbiz. Syempre hindi naman po forever yung showbiz and then social media. So kailangan mo rin ng like another option, like Or like a hindi lang backup plan. backup plan. So para sa akin po, kasi yun nga po, kaya ko po gusto i-try kung ano po yung offer dyan po na bigay sa akin, then I'll take it po. And then yun na lang po yung result, na at least kahit na hindi maganda yung resulta, at least hindi ako nag-expect too much na ganito, ganyan. Pero positive din ako na yun nga po, sa mga sumusupport po sa akin, na gusto nilang i-pursue. So yun lang po, parang I'll stay like na lang po, let's say na parang nasa gitna na lang po, kumbaga. So, kung ano na lang po mangyari. Yeah, like you're not expecting too much, but you are
positive in all aspects. I get it. But I want to go back to what you said earlier kasi gusto ko siya talaga i-highlight kasi although I know it already, but you did mention it kanina na Opo. ang nag-push talaga sa'yo to keep posting content is si Aling Mirna. Yes po. Was that something that you both discussed on live or sa GC nyo? Sa live lang po, kasi po that time na nakikita po ni Inay, natutuwa siya, sabi niya, ala, Darren, dami nang nanonood sa'yo, sabi niya gano'n. So, mag-ano ka lang, mag-ano ka lang ng mga videos mo, mag-ano ka lang mag-upload ka lang ng mga my day mo kahit na walang nanonood sa'yo, basta i-upload ka lang ng upload. Kasi may potential ka na, ganyan-ganyan. Tapos, ano po, yun nga po, na tinuloy-tuloy ko na nga po yung pag-upload sa videos kahit minsan lang hirap po mag-edit. Tapos, Uy, ang hirap kayo mag-edit, uy. Yeah, it Pero takes a yun lot nga of po. time. And then yun po, siya po yung nagsabi din na, yun nga, basta upload ka lang na upload na kasi nga ang daming nanonood na pala sa'yo. Yun nga po. Apart from Aling Mirna, kasi it's so obvious, it's written all over the place na isa siya, hirap kong magtagalog, isa siya sa inspirasyon mo talaga. Apart from Aling Mirna, sino pa ba yung ibang inspirasyon mo sa mga dreams mo in life, you know, when it comes to dito sa social media and, you know, the showbiz world that you're trying to Parang sa akin naman po kasi parang lahat naman po kasi tayo eh. Para sa akin po kasi po like di nyo naman kailangan like paano ko po ba sabihin? Parang hindi ko na rin po alam mag-Tagalog. Sorry. isa yan. Nahirapan po ako. Nahirapan po sa Tagalog. So parang ano po, like sa akin po kasi lahat naman po tayo, parang yung pag-iisip nyo lang po na, yun nga po, kung ano yung big break na binigay sa inyo, and then accept na lang po natin. Kasi nga, hindi naman po yung biglang pasok natin, talagang ano na tayo agad-agad. So lahat po naman yan nagsimula po talaga sa mababa. Pero believe po ako sa mga, yun nga po, sa TikTok nga po, doon ko po nakita yung mga iba't ibang stories, saan sila nagsimula. Yung iba nagla-live selling po. Ayan, lalo na po yung, actually yung Team Bardagulan, yun po parang sila po yung parang nakikita ko that time na nag-umpisa sila din talaga sa, actually before pandemic, yun po. Doon po ata nag-start lahat eh. Yung mga sa live po. Kasi po ba, di po ba that time, nung pandemic. So, I think generalize ko na lang po lahat. Yeah. Would you say though that when you joined TikTok, that was like one of the stepping stone for you para ma-achieve mo kung whatever it is that you are enjoying now? I think yes, and then on the other side, I would say you should enjoy what you're doing. Parang ganun po yung sa akin. Kasi if you don't like what you're doing, then that's not like, you know, you're just wasting your time. So para sa akin, if you like what you're doing, you're enjoying yourself at the same time. So parang ganun po sa akin nangyayari na I know Lolo't Lola doesn't like me to go to TikTok kasi they're like saying like, anong mapapala mo dyan? Like, you know, puro mga ganyan-ganyan. Alam niyo po yun. Di ba yung mga matatanda, mga, ano ba yung mga TikTok, mga kagaguhan? Opo, mga ganun po, sabi, mga, ano ba yan? Mga chismis yan, ganyan-ganyan. Pero, hindi po kasi nila malalaman kung hindi sila mag-ano sa TikTok. So, yun po yung lagi ko sinasabi na people doesn't know like what inside of TikTok. They're always like saying na, oh, it's just all like kakornihan. Actually, to be honest, and the like nung una nako-cornihan din po ako. But when you're like into it, like pumasok kayo sa TikTok, doon yung makikita yung big difference about TikTok. So, yun po. Okay, since we're talking about that, gusto ko na lang din i-inject kasi I've always said this. I've said this so many times that TikTok, I mean, the social media is such a big universe, but look at TikTok, it's a big universe on its own. So whatever it is that you think
what compromises TikTok or kung ano man yung feeling mo na mahanap mo sa TikTok, boy, when you go into TikTok, you are so wrong. Ang dami-dami. It's really all about like how you utilize the TikTok app itself. Kasi parang merong sayawan, 'di ba? Merong kumakanta, merong yung mga nagla-live selling like what you're saying, yung mga comedy like what you're doing. 'Di ba? May nag-aaway pa nga minsan eh. Yeah, mukbang, exactly, Miss Alma. Yan, mukbang. Halo-halo, like madaming nangyayari sa TikTok. So yun yung hindi nila alam kung hindi nila itatry pumasok. Exactly. Kaya Okay, yun po yun. I know you're just really, yung edad mo kasi sa TikTok is still very young kasi like what you were saying kanina, you've been here for only 7 months. Mhm. So, 7 months lang. I guess it's too early to say, but siguro like fast forward to, like say for example, TikTok will still be around for the next 3 to 5 years or whatever, how many years. And then all of a sudden it goes away. Knock on wood, right? Kasi meron ng hugong-hugong na mawawala daw. But Opo. what would you say is Darren's legacy? Yung legacy na maiiwan mo dito sa TikTok? Sa akin po siguro yung pag-share ko sa like sa sarili ko na parang pagiging kalog ko, ganon, or pagiging wholesome sa mga videos ko po. So yung parang legacy po is parang ayun nga po, yung napasaya ko yung mga tao na doon sa mga videos ko. So, and then yung name ko nga na ganito. So, para sana hindi nyo po ako makalimutan. Mamaya po, isasampulan ko po. I mean sa picture sa ano po. So, yun po, yung mga ganong sana po matandaan nyo po ako if mawala man lang ang TikTok. So, Yeah. ganon. Yun po. Sa mga videos ko po. So, ayun. You know, I've always said this. I know there's so much more to Darren. I know there's so much more to one's story. But based on what you said here, based on the things that you shared, like a tiny bit of your story with us, you can't stop but think and looking at you, tapos sasabihin ng mga tao, my gosh, like ilang beses na ba ako napatawa ng Darren na to, pero grabe naman pala ang istorya ng buhay niya. So like I guess the thing that really yung hinuhugutan ng mga tao, mga content creators who are all about good vibes is based on, it's all about our past talaga. And it's really all up to us individually, like how we're gonna take that past to take a lesson from that and then i-apply natin sa buhay natin at sa mga tao na nasa palibot sa atin, how we're gonna impact other people's lives based on what we went through in the past. And with Darren, nakikita ko talaga like how you became this strong person na hindi mo talaga akalain na, oh my gosh, ang dami palang nangyari sa buhay niya, but then here you are showing up here on social media. Diba? You're doing everything that you can to spread that. Kung sa Bisaya pa ibuhagay ni mo ang saya sa buong mundo, whoever can see you. So in behalf of your viewers and followers, thank you talaga for what you bring to us dito sa social media. Yes po. Yun lang po. Isa lang po masasabi ko sa inyo. Laban lang mga kaate koko, kuya koko. So, Diba? kung ano man yung napagdadaanan nyo, laban lang. Yeah. Laban lang. Yun lang naman ang lagi natin sinasabi. So, But okay, as much as you are loved, by everybody, almost everybody, I'm sure meron ka mga bashers. opo, meron din naman po. So, hindi po nawawala po yung mga basher na nandyan. So, minsan, nasasabihan ako, sino ba yan? Sabi niya, dumidikit na naman sa mga sikat, ganun. Parang, Oh my gosh. opo. I So- think everybody's smart enough naman to see if, that person is using somebody else or not.
with me, my opinion, sa opinion ko lang to ha, kasi magkaibigan naman talaga kami ni Aling Mirna. I don't see you that way. Di ba, nagjo-joke na nga siya na Opo. na gamitin ko kayo para makapaglinis ako. Opo, ganun po. Ganun po yung lagi sinasabi ni Inay. Oh, like it's not easy, you guys. Like once you're doing something wholeheartedly, it's hindi siya pilit. And sinasabi ko nga kay ate, sabi ko sa kanya, te, as much as I love you as a friend, hindi ko kaya yung mga ganun magdamagan kayo mag-live. Magdamagan po, no? Opo. Nasabi niya, murahin ko, basher na yan. Oh my goodness. Parang, you know, like, you're one of the people that I've interviewed here on Coin Cash Voice that I would be so honored to meet in person one day. Kasi, first of all, ulit-ulit ko na nga sinasabi na binibida ka talaga ni ate sa akin. Now that I'm learning about your story, I can see that you're a good person. You are a good soul. I'm sure you've heard that from other people na you are a good soul. Same with what mga istorya ng buhay nyo that you shared with me here on Coin Catch Voice. But oh my goodness. Di ba guys, parang gusto natin siyang huhutin sa camera tapos ihag natin siya ng mahigpit na mahigpit. So ngayon na-appreciate nyo na ang presence ni Darren talaga dito sa TikTok. But I have this thing. What's your opinion? Ay, okay po. So ano siya? Life quotes. Tapos English siya. Tapos I will ask you what's your opinion, ha? okay po. Hindi Sige ako po. naisa. Hala, kinakabahan po ako. Okay po. Sige. Positive anything is better than nothing. I agree. Yeah. So, I opo. mean, it says it itself already. Positive anything is better than nothing. Parang, ewan ko ba, kung ano yung nabubunot ko, yun yung para talaga sa guest ko. Sakto po, no po. Opo. So, parang, I think it's very, in reality, kasi nga, if you're going negative talaga, then, kakainin ka ng negative talaga. So, like, mag-positive, like, thinking ka na lang, and then, like, yung surroundings mo din. So, I guess, positive. So, yeah. If I can add something with this, yung positive anything is better than nothing. Normal lang naman kasi sa atin na, di ba, like, it's a human nature. Hindi naman tayo, what do you call this, manhid. Di ba, nasasaktan din tayo. But, Yes po. life is a journey kasi. With that journey, you will decide if you want to be productive or not. Or not. Was- Yes po. Yun lang. You can't do anything about it kasi if you're lugmok na lugmok talaga, you have to pick yourself up. Kasi walang ibang tutulong talaga sa'yo but yourself. Hindi sarili mo. Yeah. Yes. Very true po. Very true. I Okay. agree po. Sa'yo ba, meron ka bang motto in life? Motto in life? May dalawa akong motto eh. So yung isa nakakatawa. So sabi ko kasi lagi ko sinasabi sa kanila na kung may problema ka sa buhay mo, problema mo yan, wag mo akong idamay. May problema din ako. Diba? Pwede rin yun. I mean, nakoy, ako sa mukha. Opo, idadamay mo pa ako sa problema mo. Sabi ko na nga iniisip. Yung mga ganun. Oh. Ano Opo, yung tapos isa? yung isa, sabi ko na kahit na, ito po na nakita ko lang, narinig ko lang to dun sa, kay Chong Lee, shout out, kay Chong Lee. So, isa lang yung, like, sa dinami-dami ng sinasabi ng tao sa'yo or whatever, isa lang ang masasabi ko sa'yo, laban lang, Day. Yun lang po yung gusto kong sabihin. Yeah. So, yun lang po. Yun lang po yung motto na parang favorite ko pagka binabato ka ng basher na kung ano-ano sabihin mo, laban lang, Coco, ganyan lang. Yeah. So, ganyan lang po yung sa akin. So, parang positive lang talaga yung mga motto na dapat natin Last na lang, kasi sabihin. parang naisip ko lang ngayon, obviously, your niche is all about good vibes and positivity. Same as Clean Cash, same as Aling Mirna, Madam Anggi, and everybody.
Does it ever get to the point na it's kind of getting harder to not exactly na facade siya. Not exactly that you're pretending to be, but syempre tao ka lang din. Minsan merong dumadating sa buhay mo na parang, oh my gosh, like I'm on social media, ang hirap pala ng ganito. Meron ka bang mga ganun din minsan? Yes po, meron po. Like, I think normal po sa social media na parang there's like group of people, like sometimes they're like fighting to each other or like parang nag-ano na sila ng negative things. Kasi po naapektuhan din po mismo kayo eh. At the same time, like you're reading all those messages sa GC, mga ganon. Yun nga po na I think very normal din sa like sa social media na na-absorb mo minsan yung mga negative things na sa away-away, ganun-ganun. Kaya po ginagawa ko sometimes like, you know, you just mute it or like you leave, parang ganun, then come back when it's ano. Para kung ayaw mong makisawsaw sa mga gulo, ganun. Tapos pag Pero totoo po magulo yun. pa din. Opo, magulo pa din. Yung mga ganun po. So, pero totoo po yan. Yung normal po yun. Yung na nakaka-affect po talaga minsan sa ano nyo, like stress na kayo sa lahat and then ito na nga lang yung stress reliever nyo and then ano pa rin, di ba? So, Pinasok yun pa po. din ng kadiliman, Oo. di ba? So, normal po yun, I would say. Mahirap po. Kaya, nasa sa inyo na po yun how to handle yun. Yeah. But, you know, learning about a bit of your story, I have learned to appreciate your presence dito sa TikTok. Kasi, I'm sure there's like different, you know, there's a lot of content creators dito sa TikTok, whether you be a Filipino or not. But every time I encounter somebody na ganito ang klase ng istorya and based on whatever happened in the past that may have hurt you deeply, but now you're applying it in your life as like, I know what it feels like. I don't want people to be sad or feel down like that. So I'm going to do everything that I can, whether I sing, dance, or act or whatever. Tumirik ang mata. I'm going to do everything I can to spread that joy. Because I want to be a source of joy for my viewers. And I really, really appreciate that. And I know there's a lot more of you like Darren dito sa TikTok. So, salamat talaga. But before we end, kasi ba, alam mo na to. Opo. Di ba yung, hi, my name is Jenny, this is my voice. Kindly do me the honor, Darren. Tapos, before that, gusto ko lang to just para ma-record to siya. Kasi pag sumikat ka, sabihin ko talaga, si Darren, na-interview ko yan siya sa Click Catch Voice. Sikat na yan. Diba? Okay. Opo. Okay, do me the honor. Kindly do me the honor doing the Coin Catch Voice version. Go. Ano po, paano po yun? Like what's the line po? So yung, hi, my name is Darren, or however you wanna call yourself. Hi, my name is Daniel. I'm on Clean Catch Voice. No, Ganun. this is my voice. Kasi yung Clean Catch Voice is, the reason why I created this is because we all have a voice to use dito sa TikTok. So parang, Okay. hi, my name is Darren, this is my voice, and then you can say whatever you want to say about yourself. Okay po. Wala na pressure ako. English ko ba Tagalog? Okay po. Okay po. Sige po. Ready po. Okay, go. Hi, my name is Darren and this is my voice. Todo na to. Go, go, go. Laban lang. Diba? I love it. And you did promise sa tirik mata. Okay po. So, asa na po? Ready na po ba kayo? Ako may mga SR po dyan. Kayo dyan sa Team Tamaraw. Ayan. Lagi ko po yan si Madam Anggengka. Ano po. So, ganito po kasi yun. Kapag titirik po kayo ng mata. So, ganito po siya. Ganyan po siya. Ganyan po ako nakilala ng mga tao. So, ayun po. Signature siya.
Opo, yun na po, yun na po yun. So, but parang bigla na po ako nahiya. Dati-dati hindi po eh. Uy, but you know So, what? Thank you so much. It's such an honor to have you here. And naisip ko na din before na interviewin ka, but si ate talaga ang nag-suggest na interview ka. And ayan po. oh my goodness, we learned so much about you. Thank you talaga sa pag-suggest kay Darren. And I hope I was able to give a justification of your time kasi I value everyone's time. But then there's also some parts of your story na parang it's so shocking na I don't want to dig too deep. I want to keep that for yourself na, you know, if you want to discuss that on live, you can share that on your own. But thank you. It's such an honor that you shared that part of your life with us. And I'm sure ang daming naka-learn ng lesson, got something out of your story. Thank you talaga, Darren. Thank you po. Ayun po. Sa nag-tap, Okay. sa mga viewers. But siguro message mo na lang for the ones who follows you, Pwede, viewers you, opo. mga viewers mo. Ayan po, sa lahat po ng sumusupport po sa akin, first of all po, Miss Kling, it's such an honor po to be here and maraming salamat po sa pag-invite sa akin po. And I would like to thank you po, Team Tamaraw, especially Inay Mirna, sa ano po, na mangyari po itong interview. Nagpapasalamat po ako sa OE family, sa Team Dream Edge, sa mga Vrictians po, and then sa Chachi's Angel, ayan po. Maraming salamat po sa pag-support niyo po sa akin. And then, Miss Kling, pwede po ba mag-promote na din po? Of course! So, goodness. ayan po. Actually, thank you din po, ayan, especially kay Chubby. Ayan, alam mo na yan, Chubby. Thank you very much sa lahat ng natulong mo din sa akin and everything. Ayan, si DJ, sige, Kerwin, thank you very much din. Tapos, may po-promote ko lang po yung, meron po akong interview with Euro TV po tomorrow. Abangan niyo po. So, What? with Miss Veronica Veron po. Ayan. And then, this week po, yun po, po-promote ko din po yung dalawa pa pong vlogger po na mag-i-interview sa akin. So, ayun po, support niyo po ako. So hopefully po, kung ano po mangyari, ano lang po, laban lang po. Oh, diba sabi ko kanina, pag nakita natin siya sa TV, sasabihin ko talaga, na-interview ko yan siya sa Darren. Opo. My Ayan goodness, po. I am so happy for you. Diba? Oh my gosh. Kaya pala sikreto. Opo. Parang, kasi I'm not that person din po kasi na parang, I wanna, like, you know po, parang, very ayaw ko po open. ma-jinx. Opo, parang ganun. So, I just let what happens. And then, like, Oh my yun po, gosh. parang, Go, go, go. ayan ako, go. Diba, abangan Ayan po. namin yan. Saan namin siya makikita ang interviews na yun? Actually, hindi ko po alam yung Euro TV ko anong channel, pero sabi po nila is, nasa Philippine TV po siya eh. And then, it's gonna be air on YouTube as well. So, I think tomorrow po yun. So, yun po yung schedule ko tomorrow. Make a content para hanapin namin. Saan namin Opo. makikita? Opo. Sige po. I'll make a share po the link. So ayun po. So ayun po, sana po supportahan niyo po ako hanggang dulo. So ayun po, salamat po Patch. Ayan, Madam Angge. Oh my God. Kay Nay Mirna. So ayan po. Diba? Big shoutout talaga sa parang nakaka-relate talaga ako sa iyo kasi itong Klingcash Voice, ang one of the people who really pushed me to do this is si Aling Mina, di ba? Something Yes, po. na pareho tayo. Oh my gosh! Na-excite ako! So yun po. So gusto ko rin po pumasok sa acting. So ayun, sana po in the future kung ano pong mangyari. I wish you all the best. In not luck. I wish you all the best. As in, you. Thank you very much po. Go. Oh, yeah, thank you talaga Darren sa pagpa-on. Thank you po sa mga viewers po. Salamat po sa mga nanonood. Sa mga nagbigay po ng gift, thank you po. Follow niyo po si Miss Kling. Sa mga hindi pa po Follow niyo si nakapollow. Darren. Ay, hindi na.
Alrighties guys, so thank you Alright. sa mga nanood. Thank you talaga you guys sa mga nag-engage sa comment section, sa mga nag-tap ng screen, sa gifters, sa lahat ng mga nanood. Thank you talaga. And thank you, Darren. It's such an honor. Thank you. Thank you very much po, Miss. I'll see you later. Have a Bye-bye good po. night. Have a good night po.